Sa ilalim ng nagbabagang araw, naglalakad si Roger kasama ang kanyang nanay sa mga iskinita ng lungsod. Ang bawat hakbang nila ay tila pasan ng bigat ng mundo. Mga basurang kalat-kalat sa kalsada ang kanilang hinahanap para makahanap ng kaunting peraso ng pagkain o bagay na maibebenta. Si Roger ay maliit pa lamang, halos 3 taong gulang, ngunit batid na niya ang hirap ng buhay sa lansangan. Isa sa mga pinakamalinaw na alaala ni Roger ay noong nakikipag-agawan sila ng kanyang nanay ng karton sa iba pang mga pulubi. Napakabigat ng hangin noong gabing iyon, malamig at parang nanonood sa buto, habang nagtatakip siya ng mga braso para labanan ng ginaw. Nakikita niyang sinusubukang kunin ng kanyang nanay ang mga piraso ng karton mula sa isang grupo ng mga tao. "Mama, gusto ko nang matulog." Pagmamakaawa ni Roger. Inaantok at gutom, ngunit walang magawa kundi sundan ng kanyang nanay. "Huwag kang maingay," mariing sagot ng kanyang nanay, halos hindi lumilingon. "Kailangan natin to para may mahigaan. Gusto mo bang magpalipas ng gabi sa malamig na semento, ha?" Walang sagot si Roger. Batid niyang hindi niya kayang magreklamo. Sanay na siya sa malamig na tugon ng kanyang nanay. Kapag hindi sila nakakapulot ng sapat na pagkain o anumang bagay na may pagbibili, si Roger ang unang hindi nakakakain. Minsan nagugutom siya ng ilang araw habang pinapanood niyang ngumunguya ang nanay niya sa kanilang mga napulot. "Roger, kunin mo yung karton sa likod ng tambak na yan." Utos ng kanyang nanay isang araw habang sinusuyod nila ang gilid ng palengke. Kahit pagod na, sumunod si Roger. Tahimik na kinaladkad ang mga paa habang pinagmamasdan ng mga batang naglalaro sa malayo. Ang ilan sa kanila ay tumigil at tumingin sa kanya. "Uy, si Roger oh, yung walang tatay. Bakit kaya wala kang tatay ha?" Sigaw ng isa sa mga bata sabay tawanan ng iba. Hindi naiintindihan ni Roger kung ano ang ibig sabihin ng mga ito, kaya't hindi siya sumagot. Sa kabila ng maingay na paligid, naririnig pa rin niya ang mga salita. Nang minsang tanungin niya ang nanay niya tungkol dito, isang gabi habang nakahiga sila sa karton, ang sagot ay malamig at galit pa. "Ma, sino ba si tatay?" tanong niya, inosente at puno ng pag-uusisa. "Anong tatay-tatay? Huwag ka nang magtanong tungkol dyan, Roger." Sigaw ng kanyang nanay. Pilit na isinasara ang kanilang punit na kumot para maiwasang tumingin sa kanya. Tumahimik na lamang si Roger. Hindi niya maintindihan ang galit ng ina tuwing tinatanong niya ito tungkol sa kanyang tatay. Pero kahit na ganoon, hindi nawawala ang pagkasabik niya sa ideya na malaman kung sino ang kanyang ama. Madalas, sa bawat gabing malamig at walang laman ang kanilang tiyan, sinisilip ni Roger ang langit at iniisip kung ano ang pakiramdam ng may buo at masayang pamilya. "Paglaki ko, hindi na ako magugutom," bulong niya sa sarili habang sinusubukang pigilan ang mga luha. "Magiging malakas ako at hindi ko iiwan ang magiging anak ko." Habang araw-araw silang namumuhay sa lansangan, nagiging bahagi na ng kanyang pagkatao ang lungkot at gutom. Sa kabila ng lahat, tahimik siyang nangangarap na balang araw ay mababago niya ang kanyang kapalaran. Ngunit sa murang edad, tila napakalayo ng kanyang mga pangarap at wala siyang ibang magagawa kundi maghintay. Maghintay sa ilalim ng nag-aalab na araw o sa mga malamig na gabing walang laman ng tiyan, kasabay ang malamig na pakikitungo ng nanay niya na tila walang panahon para sa kanyang anak. Sa bawat agaw karton, sa bawat gutom na araw at sa bawat hindi masagot na tanong tungkol sa kanyang ama, unti-unting natututunan ni Roger ang isang bagay. Sa kalye, walang nagmamalasakit kundi ang sarili mo lamang. Sa tuwing hindi namamasura ang nanay ni Roger, namamalimos sila sa mga kalsada. Hindi lang simpleng pag-abot ng kamay ang paraan ng kanyang ina. Ginagamit kasi siya nito bilang kasangkapan upang mas magmukhang kaawa-awa sila sa mata ng mga tao. "Mauna tayo sa plaza," utos ng nanay niya habang hinihila si Roger sa maruming eskinita. Hindi alintana ang init ng araw. "Mas maraming tao doon. Mas maraming magbibigay ng barya." Tahimik na sumunod si Roger, ngunit naramdaman niya na may kakaibang balak ang kanyang nanay nang huminto sila sa gilid ng isang bakanting lote. Nakatingin si Roger sa lupa. Iniisip na sana'y makahanap sila ng isang piraso ng tinapay o biskwit para maibsan ang gutom. Ngunit napansin niya ang mga daladala ng nanay niya. Isang matalim na piraso ng basag na salamin mula sa basurahan. "Ma, bakit po may hawak kayong ganyan?" tanong niya, kabado na sa nararamdaman niyang mangyayari. Walang sagot ang nanay niya. Sa halip ay hinila siya papalapit
Agad na sinugatan ng ina niya ang braso ni Roger gamit ang salamin. Isang mababaw ngunit sapat na sugat para magdugo. Si Roger, gulat na gulat ay napaiyak sa sakit. "Ma, masakit po," pagmamakaawa ni Roger habang pinagmamasdan niya ang dugo na umaagos mula sa kanyang braso. "Tumigil ka. Mas maraming magbibigay kapag ganito ang itsura mo." Matigas na sabi ng kanyang ina, walang pakialam sa kanyang pag-iyak. Ginawa pa ito ng ilang beses. May mga gasgas sa kanyang pisngi, sa braso at kaunti sa kanyang mga tuhod. Tila baga, bawat sugat ay nagbibigay ng pagkakataon para sa kanilang kaligtasan. Ngunit para kay Roger, bawat sugat ay isang kirot na hindi lamang pisikal kundi tumatagos din sa kanyang puso. Habang umiiyak si Roger, patuloy na naglalakad ang nanay niya patungo sa plaza. Hila-hila siya na parang isang manikang sunod-sunuran. Sa tuwing hihikbi siya, lalo pang binibilisan ng nanay niya ang lakad nila na para bang walang pakialam sa pagdurusa ng anak. "Nagiging mahina ka, Roger." Madalas na sambit ng nanay niya habang humihinto sila sa gitna ng mataong lugar. "Dito ka maupo. Ipakita mo sa kanilang mga sugat mo. Umiyak ka pa ng konti para lalo ka nilang kaawaan." Umupo nga si Roger sa kalsada. Patuloy na umiiyak. Hindi dahil sa utos ng nanay niya kundi dahil sa sakit na nararamdaman sa bawat sugat at sa bawat pagkutsa ng ibang bata sa kanya. Ang bawat pagdaan ng tao ay nagdudulot ng iba't ibang reaksyon. Ang iba'y nagtatapon ng barya, ang iba'y nag-iwas ng tingin, at ang iba'y nagbubulungan na parang hindi tao ang turing sa kanila. "Huwag mong sirain to, Roger. Kailangan natin mabuhay." Malamig na sambit ng ina habang inaayos ang kanyang maruming damit para magmukhang mas api-apihan. "Kapag marami tayong nakuha, bibigyan kita ng pagkain." Sa murang edad natutunan ni Roger na hindi ang gutom lang ang kalaban niya. Ang sakit mula sa sugat, ang mga matang nagmamasid at nag-uusga, at ang malamig na pakikitungo ng kanyang nanay ang patuloy na nagpapahirap sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy niyang hinahanap ang pagmamahal at pag-aalaga na tila hindi niya natatagpuan sa kanyang nanay. Isang araw habang nagpapahinga sila ni Roger sa ilalim ng puno sa tabi ng kalsada, napansin niyang may ginagawa ang kanyang nanay na hindi niya lubos maintindihan. Hawak-hawak nito ang isang maliit na plastik at tila ba sumisinghot mula rito. Kitang-kita sa mukha ng ina ang kakaibang saya na hindi pa nakita ni Roger sa kanya. "Ma, ano po yung ginagawa niyo?" Inosenteng tanong ni Roger habang nakatingin sa kanyang nanay. "Tumihimik ka nga, Roger." Mabilis na sagot ng kanyang ina, tila ba natutuliro sa kasiyahang dulot ng kanyang ginagawa. "Hindi mo ito maiintindihan. Saka na kapag malaki ka na." Walang idea si Roger kung ano ang ginagawa ng kanyang nanay. Ngunit tuwing ginagawa ito, pansin niyang nagiging masaya ito at tila nakakalimutan ng kanilang mga problema. Ang gutom, ang malamig na kalsada at ang mga sugat na hindi na naghihilom. Ngunit ang mga pangyayaring iyon ng kasiyahan ay saglit lamang. Dahil sa paglipas ng ilang oras, babalik ang kanyang ina sa pagiging irritable at mas mainitin pa ang ulo nito. Isang umaga, habang naglalakad sila sa gilid ng kalye para muling mamalimos, bigla na lang nagsidatingan ng mga pulis sa kanilang lugar. May mga sigaw at mga tao na nagsisitakbuhan papalayo. Naguguluhan si Roger. Hindi alam ang nangyayari. Nakita niyang hinablot ng isang pulis ang kanyang nanay. Ma, anong ginagawa nila?" Tanong ni Roger. Nanginginig ang boses sa takot. "Roger, tumakbo ka!" Sigaw ng kanyang nanay habang pilit siyang inaalis mula sa pagkakahawak ng pulis. Ngunit hindi siya makagalaw. Sa murang edad ni Roger, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang mga matang nakatuon lamang sa mga pulis na pumapalibot sa kanilang lugar at sa kanyang nanay na pilit na hinuhuli. Lumalaban ang kanyang nanay ngunit wala siyang magawa laban sa mga uniformadong lalaki. "Ma!" Umiiyak na sigaw ni Roger. Pero hindi na siya pinansin ng nanay. Sa isang iglap, nawala niya ito sa kanyang paningin. Isinakay sa loob ng police van kasama ng iba pang mga nahuli. Naiwan si Roger, mag-isa, sa gitna ng kalsada. Walang idea kung saan pupunta o kung paano magsisimula. Sa mga sumunod na araw, nagpapalibot-libot si Roger sa mga kalsada. Gutom at pagal. Hindi niya alam kung saan siya makakakuha ng pagkain. Nasanay na siya sa paghahanap ng kaligtasan sa likod ng kanyang nanay. Ngunit ngayon, wala na ito sa kanyang tabi. Ang bawat hakbang ay tila ba nagpapabigat sa kanya. Ang gutom ay tila isang halimaw na patuloy siyang hinahabol. Hindi siya tinatantanan.
Minsan habang naglalakad siya sa isang makitid na eskinita, napadpad siya sa isang palengke. Dito, napansin niyang maraming mga tao, mga mamimili, nagtitinda at mga batang tulad niya na nakikibaka sa bawat araw. Mabilis na napansin ni Roger ang mga basurahan sa gilid ng mga tindahan. Agad siyang lumapit, umaasang makahanap ng kahit na anong maaaring kainin. Sa isang tambak ng mga pinagbalatan ng gulay at mga sirang prutas, nakita ni Roger ang ilang piraso ng tinapay na itinapon na. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ito at mabilis na isinubo. Hindi niya alintana ang dumi o ang pagkapanis ng pagkain. Basta't maibsan lamang ang gutom na tila humahapdi sa kanyang sikmura. Habang umunguya, naririnig niya ang mabulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Sino ba yung batang yan? Tanong ng isang babaeng nagtitinda ng gulay. Ewan ko, baka isa na namang pulubi. Kawawa naman, wala yatang magulang. Sagot ng isa pang tindera. Nararamdaman ni Roger ang mga tingin ng mga tao sa kanya, ngunit wala siyang lakas para magpakita ng hiya o galit. Nasa kanya ang lahat ng kalungkutan ng mundo at wala siyang ibang magawa kundi sikmurain ng mga tingin ng tao at ipagpatuloy ang paghahanap ng makakain. Tuwing hapon, babalik siya sa palengke at maghahanap ng mga tira-tirang pagkain. Minsan, may makukuha siyang piraso ng karne o gulay na itinatapon ng mga nagtitinda. Ngunit madalas, mga sirang prutas sa gulay lamang ang napupulot niya. Hindi siya maselan. Kahit ano, basta't mapunan ang sikmurang nagre-reklamo sa gutom. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, si Roger ay natuto ng huwag umasa sa iba. Sa murang edad, naunawaan niya na sa mundong ito, walang ibang magmamalasakit kundi ang sarili mo. Patuloy siyang nagpupulot ng pagkain. Patuloy siyang nilalayuan ng mga tao at patuloy siyang nananatiling tahimik sa gitna ng kanilang mundo na tila hindi na siya nakikita. Habang naglalakad si Roger sa gilid ng palengke, suot ang kanyang punit-punit at maruming damit, napansin siya ng isang tendera. Si Aling Nena, may maliit na pwesto ng prutas at gulay, ay hindi mapakali sa kawawang itsura ng bata. Nakayuko si Roger habang namumulot ng matira-tirang pagkain mula sa mga basurahan. Tila ba sanay na sa gutom at pagod. Anak, halika nga rito. Tawag ni Aling Nena. Inaaabot ang kamay ni Roger mula sa kanyang pwesto. Tumingin si Roger sa babae. Nag-aalinlangan. Sanay na siyang hindi pinapansin ng mga tao, kaya't nagulat siya nang may biglang kumalinga sa kanya. Ngunit dahil sa gutom, lumapit siya. Bagamat dahan-dahan, na tila handa siyang tumakbo kapag nagbago ang ihip ng hangin. Anong ginagawa mo dyan, ha? Halika, kain ka muna. Sabi ni Aling Nena habang tinutulak patabi ang ilang tumpok ng prutas sa kanyang mesa para bigyan ng pwesto si Roger. Hindi nag-atubiling sumunod si Roger. Tila nabighani ng amoy ng pagkain na nilalatag ng tendera. Inilabas ni Aling Nena ang isang piraso ng tinapay at ilang hiwa ng saging at agad itong iniabot kay Roger. Mabilis na sinunggaban ito ng bata at walang alinlangan na isinubo kahit pa hindi ito masyadong malambot. Dahan-dahan lang, baka mabulunan ka. Sambit ni Aling Nena. Nakangiti habang pinapanood si Roger na parang isang nanay sa isang gutom na anak. Nang makitang unti-unting bumabalik ang lakas ni Roger, nagsimula siyang magtanong. Saan ka galing bata? Bakit mag-isa ka lang dito? Tumigil si Roger sa pagkain at tinignan si Aling Nena. Tila nag-iisip ng tamang mga salita. Kinuha po ng mga masasamang lalaki si Mama. Sagot niya nang may lungkot sa boses. Wala na po siya. Napakunot noo si Aling Nena. Hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin ni Roger. Masasamang lalaki? Ano namang ginawa nila? Sinama po siya, tapos hindi na siya bumalik. Hindi alam ni Roger ang tamang salita para ilarawan ng mga polis, kaya ang tanging naisip niya ay ang mga ito'y masasama dahil nawawala ang kanyang ina. Nakatitig si Aling Nena sa bata at sa bawat salitang binibitawan ni Roger, nararamdaman niya ang bigat ng kalagayan nito. Walang nanay, walang tahanan, tulad ng isang hangin sa desyertong dagat. Palutang-lutang ang batang ito sa mundo. Dahil sa awa, napagpasya ni Aling Nena na hindi siya kayang iwanang nag-iisa sa kalsada. Ako nga pala si Aling Nena. Pagpapakilala niya. May maliit lang akong pwesto rito sa palengke, wala akong anak. At balo na ako. Yung asawa ko, namatay siya sa sunog 5 taon nang nakalilipas. Hindi lubos na naiintindihan ni Roger ang lahat ng sinasabi ni Aling Nena. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng balo o kung ano ang mga naging karanasan ng babae sa pagkawala ng asawa.
Ang mga salita tulad ng baog ay parang mga hangin lang na dumaan sa kanyang mga tenga. Pero isang bagay ang malinaw kay Roger. May isang tao na gustong kumupkop sa kanya. At sa unang pagkakataon, mula nang mawala ang kanyang nanay, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Gusto mo bang dito ka na muna sa akin? Wala akong anak at malungkot din ako minsan. Mas mabuti na rin siguro na magkasama tayo. Alok ni Aling Nena, halatang may pagmamalasakit sa boses niya. Tumango si Roger habang hawak-hawak ang piraso ng tinapay. Hindi niya maintindihan ang lahat ng mga salitang ginagamit ni Aling Nena, pero ang naiintindihan niya ay ang pahayag na iyon. Hindi na siya mag-iisa. Ngumiti si Aling Nena, hinawakan ang balikat ni Roger at masuyong hinagod ang likod nito. Huwag kang mag-alala anak. Habang nandito ako, hindi ka magugutom. Sabi nito. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Roger ang init ng isang tahanan. Kahit hindi pa niya alam kung paano eksaktong tatawagin ito. Mula nang kupkupin si Roger ni Aling Nena, natutunan niyang unti-unting tanggapin ang bagong buhay niya sa palengke. Ngunit sa kabila ng init at pagmamalasakit na ipinapakita ni Aling Nena, dala pa rin ni Roger ang takot at trauma mula sa nakaraan. Lalo na kapag nakikita niyang may hawak na matalim na bagay si Aling Nena, tulad ng kutsilyo habang nagtitimpla ito ng mga gulay para sa mga mamimili. Isang araw habang hinihiwa ni Aling Nena ang mga karot sa kanyang maliit na pwesto, napansin niyang palihim na umaatras si Roger. Tila ba takot na takot ang bata. Roger anak, bakit parang takot ka? Tanong ni Aling Nena, nilapag ang kutsilyo at lumapit kay Roger. Hindi sumagot si Roger agad. Tila ba hinahabol siya ng mga alaala ng kanyang nanay. Kung paanong ginamit nito ang mga matalim na bagay para takutin o saktan siya tuwing galit ito. Wala po. Pautalutal na sagot ni Roger. Pilit na nilalabanan ng takot na bumabalot sa kanya. Napansin ni Aling Nena ang pagkatakot sa mata ni Roger. Huwag kang matakot Roger, hindi kita sasaktan. Kailangan ko lang ito para maghiwa ng gulay, hindi para saktan ka. Malumanay niyang paliwanag. Huminga ng malalim si Roger ngunit hindi niya maiwasan ang kaba sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi siya sasaktan ni Aling Nena. Ngunit ang mga sugat ng nakaraan ay hindi naman basta-basta mawawala. Minsan kapag walang gaanong mamimili, naglilibot si Roger sa palengke at napapansin niyang maraming pagkain ang tinatapon ng mga tendero. Mga gulay na bahagyang sira, mga prutas na hindi na ibinibenta. Sa kabila ng mga pamamigay ni Aling Nena ng pagkain sa kanya, hindi mawala kay Roger ang pakiramdam ng panghihinayang. Sa isip niya, sayang ang mga ito. Kaya't palihim ng pinupulot at tinatago ang mga sirang pagkain sa likod ng tindahan ni Aling Nena. Isang gabi habang nag-aayos si Aling Nena ng kanyang mga paninda, nahuli niya si Roger na kumakain ng isang prutas na halatang panis na. Roger, bakit mo kinakain yan? Panis na yan anak, Diyos ko naman. Sigaw ni Aling Nena. Agad na inalis ang prutas mula sa kamay ni Roger. Napayuko si Roger, nanginginig sa takot. Pasensya na po Aling Nena. Akala ko po pwede pa. Sayang po kasi. Paliwanag niya. Nanginginig pa rin ang boses. Huwag mong ipilit ang mga bagay na makakasama na sa'yo, Roger. Mariing sabi ni Aling Nena. Ngunit hindi ito galit. Kapag panis na ang pagkain, masama yan para sa katawan. Ayoko magkakasakit ka. Naintindihan mo ba yon? Tumango si Roger. Pero naroon pa rin ang takot sa kanyang mga mata. Napansin ito ni Aling Nena at labi siyang nalungkot. Alam niyang hindi normal ang ganitong takot para sa isang bata. Lumapit siya kay Roger at hinawakan ang balikat nito. Roger, bakit ka ba laging natatakot tuwing napapagalitan kita? Tanong ni Aling Nena, masuyong tinatapik ang bata. Hindi kita sasaktan, mahal kita anak. Tahimik si Roger ng ilang sandali bago siya nagsalita. Kasi po, si Mama, kapag galit siya, sinasaktan po ko. Pag-amin niya. Ang boses ay mababa at puno ng lungkot. Parang sinaksak sa puso si Aling Nena sa narinig. Naku anak, kawawa ka naman. Bulong niya habang niyayakap si Roger. Hindi niya ay nakala na ganito ang pinagdadaanan ng bata. Hindi ko alam na ganito pala ang nararanasan mo. Natatakot po ako kapag nagagalit kayo. Baka po gawin niyo rin yung ginagawa ni Mama noon. Dagdag ni Roger. Nanginginig ang boses. Hindi Roger, hindi ko gagawin yun sa'yo. Iba ako sa mama mo, hindi lahat ng galit ay nangangahulugang pananakit na. Mahinahong sabi ni Aling Nena.
Kaya ko lang sinasabi ang mali para matuto ka, hindi dahil sa gusto kitang saktan. Simula nang malaman ni Aling Nena ang pinagdaanan ni Roger, pinangako niya sa sarili na gagawin ng lahat upang mabigyan ito ng mas magandang kinabukasan. Tuwing gabi pagkatapos nilang magligpit sa palengke, nauupo silang dalawa at tinuturuan ni Aling Nena si Roger ng mga mahahalagang aral sa buhay. Kung paano pumili ng tamang pagkain, kung bakit mahalaga ang kalinisan at kung paano maging mas responsable. Roger, mahalaga na matuto ka. Hindi lang para sa akin kundi para sa sarili mo rin, sabi ni Aling Nena isang gabi habang sila'y nag-uusap. Opo, Aling Nena, sagot ni Roger. Ngayon ay may ngiti sa kanyang muka. Unti-unti na siyang natututo at nawawala na ang takot na bumabalot sa kanyang dibdib. Alam niyang ligtas siya sa piling na Aling Nena at sa wakas, nararamdaman niyang may nagmamalasakit sa kanya. Lumipas ang lampas 1 taon mula nang kupkupin ni Aling Nena si Roger at sa tansya niya, 5 taong gulang na si Roger. Sa loob ng panahong iyon, malaki ang naging pagbabago sa buhay ng bata. Hindi na siya yung takot na batang palaging nanginginig sa gilid tuwing makakakita ng kutsilyo o galit na muka. Sa tulong ni Aling Nena, natuto siya ng iba't ibang bagay. Pagbabasa, pagbibilang at maging ang tamang pakikitungo sa mga tao. Roger anak, ikaw na ang magbigay ng sukle kay Ate Lina, sabi ni Aling Nena isang araw habang abala siya sa pagtitinda ng mga gulay. Nakangiti si Roger habang binibilang ang mabariyang sukli. Nagmamadaling iabot ito sa customer. Salamat po, masiglang bati ni Roger habang iniaabot ang sukli. Natawa si Ate Lina at hinimas ang ulo ng bata. Aba, ang galing mo nang magbilang ha, biro ni Ate Lina sa kanya. Baka mas gumaling ka pa sa akin. Napangiti si Roger sa papuri at tumingin kay Aling Nena na proud sa kanya. Dahil po yun kay Mama Nena, sabi ni Roger, puno ng kasiyahan sa kanyang boses. Ang mga aral na natutunan ni Roger ay hindi lamang nagmula sa mga libro na pinahiram ng mga kumare ni Aling Nena, kundi pati na rin sa mismong mga karanasan sa araw-araw na pamumuhay. Tuwing gabi, nagbabasa sila ng mga simpleng libro kung saan tinuturuan siya ni Aling Nena na mag-decode ng mga salita at magbilang gamit ang mga gulay o prutas na hindi na ibenta. Anak, kapag marunong kang magbasa at magbilang, magiging mas madali ang buhay mo. Magiging handa ka sa kahit saan ka pumunta, madalas sabihin ni Aling Nena habang pinagmamasdan si Roger na abala sa pagbubuklat ng libro. Dati-rati, si Roger ay isang batang nagtatago at nanginginig sa bawat galaw ng tao sa paligid. Ngayon ay komportable na siya sa kanyang buhay. Tuwing umaga, masaya niyang tinutulungan si Aling Nena sa pagbubukas ng tindahan. Nag-aayos ng mga prutas at gulay at nakikipag-usap sa mga suki. Sanay na siya sa ingay at amoy ng palengke at paborito siyang kakwentuhan ng mga nagtitinda doon. Kapag tapos na ang araw at wala nang gaanong mamimili, nauupo sila ni Aling Nena sa likod ng pesto at pinag-uusapan ng mga natutunan ni Roger sa araw na iyon. Mama, natuto na po akong magbilang hanggang 10. Mayabang na sabi ni Roger habang nagbibilang gamit ang mga daliri. Ang husay mo naman, Roger. Siguradong hindi na tayo mawawalan ng sukli niyan, ha? Sagot ni Aling Nena. Tumatawa ng malakas. Ramdam ni Roger ang pagmamahal at pagmamalasakit ng tendera na hindi lamang siya tinutulungan sa pisikal na aspeto ng kanyang buhay, kundi maging sa mental at emosyonal. Sa kabila ng mga simpleng buhay sa palengke, ramdam ni Roger na siya'y ligtas at masaya. Iba na ang mundong ginagalawan niya ngayon. Malayo sa malupit na kalye kung saan siya unang namula. At sa puso niya, alam niyang ang lahat ng ito ay dahil kay Aling Nena, ang babaeng hindi lamang nagpakain at kumupkop sa kanya, kundi nagturo sa kanya ng kahalagahan ng karunungan, pagmamalasakit at pagmamahal. Habang lumilipas ang mga taon, si Roger na ngayoy 8 taong gulang na ay patuloy na lumalaki sa ilalim ng pagmamahal at kalinga ni Aling Nena. Bagaman gustong-gusto ni Aling Nena na pag-aralin ng bata, hindi sapat ang kinikita nila mula sa kanilang maliit na tindahan sa palengke upang makapag-enroll si Roger sa paaralan. Subalit hindi ito naging hadlang para kay Roger na matuto. Alam mo Roger, sabi ni Aling Nena isang gabi habang si Ray magkatabing kumakain ng hapunan. Kung may pera lang sana tayo, gusto kitang papasukin sa eskwelahan pero huwag kang mag-alala. Marami naman akong pwedeng ituro sa'yo dito. Ngumiti si Roger at tumango.
puno ng pasasalamat. Okay lang po yun, ma. Masaya na po ako rito. May pagkain po tayo araw-araw at may bahay po akong natutulugan. Maswerte po ako na kasama ko kayo. Totoo naman. Para kay Roger, sapat na ang masigurong hindi na siya magugutom at meron siyang komportabling tahanan. Hindi na siya natatakot tuwing gabi. Hindi na siya nangangalakal ng basura at hindi na siya namamalimos sa mga tao sa kalsada. Para sa kanya, ang simpleng buhay na ito ay paraiso kumpara sa buhay niya noon. Sa kabila ng kanilang limitadong pinansyal na kakayahan, pinilit na Aling Nena na turuan si Roger ng mga kaalaman mula sa mga librong hinaram niya mula sa mga kumare at kaibigan. Minsan, nagdadala ang mga ito ng mga lumang aklat tungkol sa mga simpleng konsepto ng pagbabasa, pagbibilang at pang-araw-araw na buhay. Marunong si Aling Nena dahil natapos niya ang high school kaya't nagagawa niyang ipasa ang mga simpleng kaalaman kay Roger. Ano nga ulit ang sagot dito, Roger? Ilan ang 3, dagdag ng 5? Tanong ni Aling Nena isang hapon habang nagtuturo siya kay Roger mula sa isang lumang math book. 8 po. Masiglang sagot ni Roger. Halos tumalon sa upuan niya. Ang galing mo na talaga. Parang nakapag-aral ka na rin sa eskwela niyan. Natutuwang sabi ni Aling Nena. Proud na proud sa batang kanyang inaaruga. Maliban sa mga libro, nanonood din sila ni Roger ng mga edukasyonal na palabas sa telebisyon, lalo na ang Batibot, kung saan natuto siya ng mga salita, numero at iba pang mahahalagang aral. Kapag hindi sila nanonood, nakikinig sila sa radyo at kadalasan ay nagkakaroon ng mga programang pang-edukasyon o mga usapan tungkol sa kasaysayan at pang-araw-araw na pamumuhay. Alam mo, Roger, nung bata ako, gusto ko kayang maging guro. Kwento ni Aling Nena isang gabi habang pinapaliwanag niya kay Roger ang isang leksyon mula sa kanilang pinapanood sa Batibot. Pero dahil wala kaming pera, hindi ko na natapos ang pag-aaral. Kaya masaya akong itinuturo sa iyo ang mga nalaman ko. Baka po pagdating ng araw maging teacher po kayo sa akin. Babirong sabi ni Roger at nagtawanan silang dalawa. Bawat gabi, matapos ang mga gawain sa palengke at mga simpleng aral na itinuturo ni Aling Nena, nararamdaman ni Roger na mas maraming bagay siyang natututunan. Napapansin niyang kahit wala siya sa loob ng classroom, natututo pa rin siya. Sa pamamagitan ng mga librong binabasa nila, mga palabas sa TV at mga programang naririnig sa radyo. Unti-unting nagiging mas matalino si Roger at dahil sa sipag ni Aling Nena sa pagtuturo at sa natural na talino ni Roger, nasisigurado niyang hindi siya napag-iiwanan. Kahit wala sa loob ng paaralan, patuloy na humuhubog ang kanyang kaalaman sa mga simpleng bagay na natutunan niya sa araw-araw. At sa bawat gabi bago matulog, laging may panibagong kaalaman si Roger na ibinabahagi kay Aling Nena kinabukasan. Alam nilang kahit mahirap ang buhay, hanggat magkasama sila, patuloy silang aahon at magtatagumpay. Isang hapon habang abala si Roger sa pagbabantay ng mga paninda sa pwesto ni Aling Nena, may biglang tumawag sa kanya mula sa di kalayuan. Roger? Mahina ngunit pamilyar ang boses. Tumingin si Roger at sa kanyang gulat, nakita niya ang kanyang nanay na namamasura sa gilid ng kalsada. Hawak ang isang sako ng mga itinapong kalakal. Nanlaki ang mga mata ni Roger. Hindi makapaniwala na muling nagbalik ang babaeng matagal nang nawala sa kanyang buhay. Agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa tuwa, kundi sa takot at pagkabigla. Roger, lumapit ka rito! Malakas na sigaw ng kanyang nanay habang mabilis itong naglakad papunta sa kanya. Hinatak nito sa Roger sa braso, napuno ng galit at pangungutya. Anong ginagawa mo rito? Bakit parang ang ayos na ng buhay mo? Galit na tanong ng kanyang nanay habang hinihila siya papunta sa gilid ng kalsada. May pagkain ka ba? May pera ka dyan? Hindi makasagot si Roger. Nakatitig lamang siya sa kanyang nanay na tila ibang tao na ngayon sa kanya. Ang nanay niyang minsan ay iniwan siya. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng takot at mga sugat. Ngayon ay nasa harap niya muli. Galit at makasarili na naman. Uy, ba't hindi ka sumasagot? Sigaw ng kanyang nanay. Nagpipilit na ipasok si Roger sa kanyang dating mundo ng gutom at hirap. Tulungan mo ako, kailangan ko ng tulong. Habang naguguluhan at nasasakal sa mga tanong at paghatak ng kanyang nanay, napansin ng mga tendera at tendero ang eksena. Ang ilan sa kanila, nakakilala kay Roger at alam ang kanyang kalagayan kasama si Aling Nena. Agad na tumakbo ang isa sa kanila patungo sa pwesto ni Aling Nena at nagsumbong. Nena,
Nandiyan si Roger, hinahatak siya ng pulubi sa labas. Dali-daling tumakbo si Aling Nena. Kitang-kita sa kanyang muka ang kaba at pangamba. Pagdating niya, nakita niyang hawak ng nanay ni Roger ang bata. Mahigpit ang kapit at tila pinipilit itong sumama. Ano pong ginagawa niyo sa anak ko? Kalmadong tanong ni Aling Nena, pero baka sa kanyang boses ang tensyon. Ha? Anong anak? Ako ang totoong nanay ng batang to. Wala kang karapatan sa kanya. Bulyaw ng nanay ni Roger. Hindi alintana ang mga tao sa paligid. Ako ang nag-alaga kay Roger simula nang mawala ka. Hindi ko siya pinabayaan. Pinalaki ko siya ng maayos. Sagot ni Aling Nena. Pilit pinipigilan ang kanyang galit. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, naaraw ng takot. Takot na baka tuluyang bawiin sa kanya si Roger. Ang batang itinuring niyang parang tunay na anak. Wala akong pakialam. Sigaw ng nanay ni Roger. Ako ang nanay niya. Kaya ako ang may karapatan sa kanya. Kung hindi siya sasama sa akin ngayon, isusumbong kita sa mga pulis. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Biglang bumagsak ang mundo ni Aling Nena. Alam niyang hindi siya ang tunay na nanay ni Roger at wala siyang anumang legal na papel para magpatunay na siyang nag-aalaga sa bata. Nanginig siya sa takot. Iniisip ang posibilidad na makulong o mawala ng karapatan kay Roger. Si Roger, tahimik na nakatingin kay Aling Nena. Ramdam ang tensyon at takot sa paligid. Alam niyang mahal siya ni Aling Nena at ayaw niyang saktan ito o mapahamak. Ngunit sa bawat banta ng kanyang nanay, nararamdaman ni Roger na wala siyang magawa. Roger anak, mahina ngunit puno ng emosyon ang boses ni Aling Nena. Ako na ang nag-aalaga sa iyo. Hindi kita sasaktan, hindi kita pababayaan, pero kung kailangan mong sumama, hindi rin naman kita pipigilan. Huminga ng malalim si Roger. Ang dami niyang gustong sabihin, gustong ipaliwanag. Ngunit sa murang edad, alam niyang ang mga salita ay walang sapat na lakas upang harapin ang sitwasyon. Tumango na lang siya, kahit labag sa kanyang kalooban at marahang bumitaw sa kamay ni Aling Nena. Pasensya na po, Aling Nena. Mahina niyang sabi habang lumalakad palayo kasama ang kanyang nanay. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang huwag umiyak. Ang bigat sa kanyang dibdib ay parang ulap na hindi matanggal-tanggal. Habang palayo sila ni Roger, kitang-kita ni Aling Nena ang sakit at lungkot sa mga mata ng bata. Alam niyang hindi ito ang gusto ni Roger, ngunit wala siyang magawa kundi panoorin ang kanyang pinakamamahal na bata na isinasama ng kanyang nanay pabalik sa masalimuot na buhay na minsan nang iniwan ni Roger. Muling naging tila bangungot ang buhay ni Roger matapos siyang muling mapasama sa kanyang nanay. Sa loob ng 1 linggo, pinilit siyang mamalimos, mamasurat, gumawa ng anumang paraan para magdala ng pera. Madalas siyang pinapagalitan at sinasaktan ng kanyang nanay kapag wala siyang makuha o hindi sapat ang kanyang nadadala. Ang kalye na dati niyang tahanan na puno ng takot at gutom ay muli niyang naranasan sa pinakamasahol na paraan. Isang hapon habang namamalimos si Roger sa isang mataong kalsada, bigla silang nilapitan ng mga pulis. May nagsumbong na inaabuso siya ng kanyang nanay. Agad na inaresto ang nanay ni Roger na galit na sumisigaw. Wala kayong karapatan, anak ko yan! Ngunit wala na itong magawa nang dalhin siya ng mga pulis. Si Roger naman ay sinama ng mga tauhan ng DSWD. Gusto sana niyang bumalik kay Aling Nena sa kaisa-isahang taong nagbigay sa kanya ng tunay na pagmamahal at pag-aaruga. Ngunit sinabihan siya ng mga social workers na hindi siya maaaring kunin ng isang hindi niya kamag-anak. Matamlay si Roger habang iniwan siya sa bahay ampunan. Tila muling nawala ng direksyon ang kanyang buhay. Hindi nagtagal, isang mag-asawang nag-ampon kay Roger, sina Johnny at Christine, na parehong nasa edad 30 na, ay hindi magkaanak dahil sa kalusugan ng babae. Nang makita nila si Roger at malaman na siya'y marunong magbasa, matalino at mabilis matuto, agad silang nabighani. Pasok ang batang to sa mga hinahanap namin, wika ni Christine habang kausap ang isa sa mga staff ng ampunan. Si Roger kahit patakot at nalulungkot dahil sa nangyari sa kanyang nanay at sa pagkakahiwalay kay Aling Nena ay nagulat sa biglaang pagbabago ng kanyang buhay. Dinala siya ni Johnny at Christine sa kanilang malaking bahay, isang malayong mundo mula sa kalye at palengke. Para sa batang gaya ni Roger, tila isang panaginip ang lahat ng ito. Hindi siya sanay sa komportableng kama.
masasarap na pagkain at walang hangganang pagmamahal mula sa kanyang bagong mga magulang. Roger, gusto ka naming maging parte na ng pamilya namin. Malumanay na sabi ni Christine habang inaabot ang kamay ni Roger. Di mo kami kamag-anak pero mula ngayon, kami na ang bago mong mga magulang. Tahimik lang si Roger, bagamat tinatanggap niya ang kagandahang loob ng mag-asawa. Malalim ang kanyang pangungulila kay Aling Nena. Gabi-gabi bago matulog, naisip niya ang payak na buhay nila ni Aling Nena, ang pagtuturo nito sa kanya sa mga librong hinihiram, ang mga simpleng panonood ng batibot, at ang pagtitinda nila sa palengke. Miss na niya ang matamis ng ngiti ni Aling Nena at ang mga pagkakataong tinuturuan siya nito ng mga aral sa buhay. Subalit, sa kabila ng lungkot na nararamdaman, natutunan ni Roger na yakapin ang bagong buhay niya. Pinag-aaral siya ng mag-asawa at laking gulat nila sa talino ng bata. Dahil sa mga natutunan mula kay Aling Nena at sa pakikisalamuha sa mga tao sa palengke, mas maraming alam si Roger kumpara sa mga kasabayan niyang bata. Mabilis siyang nakausad sa kanyang mga grado at kahit na siya'y 9 na taong gulang pa lamang, siya'y nasa ika-6 na baitang na. Napakahusay mong bata, Roger. Papuri ni Johnny isang gabi habang tinitingnan ang mga marka ni Roger sa eskwela. Maabot mo ang mga pangarap mo. Kaya naman nandito lang kami para sumuporta sa iyo. Ngumiti si Roger. Ngunit sa likod ng ngiti ay naroon pa rin ang lungkot na hindi niya may paliwanag. Masaya siya sa bagong buhay niya, sa mga bagong oportunidad. Ngunit ang alaala ni Aling Nena ay laging bumabalik sa kanya. Si Aling Nena na siyang naging dahilan ng kanyang katalinuhan ang nagbigay ng unang hakbang patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Kahit nasa bagong tahanan na siya, nanatili sa puso ni Roger ang pagmamahal at utang na loob kay Aling Nena. Saksi ang mag-asawa sa pagsisikap ni Roger at sa bawat tagumpay niya, alam ni Roger na utang niya ito sa kanyang ina, si Aling Nena. Mabilis lumipas ang mga taon para kay Roger. Ang dating batang nagmumula sa lansangan at nakatira sa simpleng bahay ni Aling Nena ay ngayon isang matagumpay na food technologist na sa Amerika. Sa bawat araw ng kanyang trabaho, lalo na tuwing nagdidesisyon siya tungkol sa kalidad ng pagkain, bumabalik sa kanyang alaala ang mga pagkakataong pinipilit niyang kumain ng mga panis na tira-tira noon. Ngayon, isa na siyang eksperto sa larangan ng microbiology na may layuning tiyakin na walang ibang bata ang kakain ng mga pagkaing maaaring makasama sa kanila. Isang umaga habang nagkakape siya sa kanilang bahay sa Amerika, biglang sumagi sa isip ni Roger ang isang tanong na matagal na niyang iniisip. Kumusta na kaya si Aling Nena? Ilang taon na ang lumipas mula nung huli niyang makita ito. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na bumalik noong nag-aaral pa siya at lalo na noong agad siyang i-recruit ng isang kumpanya pagkatapos ng kanyang graduation. Laging abala si Roger ngunit ngayon, bakasyon niya sa Pilipinas. Hindi niya pinalampas ang pagkakataon. Habang siya ay nakasakay sa taxi patungo sa palengke, hindi maiwasan ni Roger na balikan ng mga alaala ng kanyang kabataan. Halos 2 dekada na ang nakalipas, ngunit ang amoy ng palengke, ang ingay ng mga tao, at ang makulay ng mga pwesto ay tila nakaukit pa rin sa kanyang isipan. Ang daming nagbago sa buhay ko pero si Aling Nena, siya ang dahilan kung bakit ako nakarating dito. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa labas ng bintana ng taxi. Pumintig ang kanyang puso, puno ng emosyon at pananabik. Hindi maalis sa kanyang isip ang panahon kung saan siya'y nasa ilalim ng kanyang pag-aaruga, kung paanong tinuruan siya nito na magbilang, magbasa at higit sa lahat ang pagmamahal na nararamdaman niya mula dito. Ilang beses ko na sanang gustong bumalik pero laging may dahilan, laging may mga importanteng bagay akong inaasikaso. Sabi niya sa sarili, ramdam ang panghihinayang. Pero ngayon, wala na akong dahilan para hindi siya makita. Masaya ang kanyang adoptive parent sa mga narating niya at wala silang naging tutol nang sabihin niyang gusto niyang magbakasyon at bisitahin ang kanyang nakaraan. Alam nila kung gaano kahalaga ang bahagi ng buhay ni Roger sa Pilipinas, lalo na si Aling Nena, ang taong unang nagturo sa kanya ng tunay na pagmamalasakit. Habang papalapit na siya sa pamilyar na kalsada ng palengke, naramdaman ni Roger ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang aasahan, kung pareho pa rin bang tindera si Aling Nena o kung makikilala pa siya nito. Tumigil ang taxi sa gilid ng daan at bumaba si Roger.
Dala ang mga alaala at pananabik na makita muli ang nag-iisang taong unang nagpakita sa kanya ng pag-aaruga. Parang kahapon lang, bulong niya habang tinatanaw ang palengke. Halos 2 dekada na ang lumipas, ngunit para kay Roger, tila isang iglap lamang ang mga taon. Pagdating ni Roger sa palengke, agad niyang hinanap ang pwesto ni Aling Nena. Ngunit laking gulat niya nang makita niyang iba na ang nagtitinda doon. Napuno ng kaba ang kanyang dibdib habang dahang-dahang lumapit sa bagong nagtitinda. "Excuse me po, kilala niyo po ba kung saan lumipat yung tendero dito dati? Si Aling Nena?" Tanong niya, umaasa na makakakuha ng sagot. Ngunit tumango lamang ang babae at nagpakawala ng sagot na parang bato. "Hindi ko po kilala. Yung dating may-ari dito, hindi ko rin alam. Matagal na po akong nakapwesto dito." Hindi napigilan ni Roger ang bumuntong hininga. Biglang bumabalik sa kanyang isip ang mga alaala ng kanyang kabataan kasama si Aling Nena sa pwesto na iyon. Lumingali nga siya sa paligid. Sinusubukang hanapin ang pamilyar na mga muka. Maya-maya, napansin niya ang ilang mga matanda ng tendera at tendero. Nakilala niya noong siya ay bata pa. Mas matanda na ang mga ito. Ang mga dating makisig at masiglang tendero, ngayon kulubot na at mabagal lang kumilos. Agad niyang nilapitan ng mga ito. "Manang, kuya, ako po si Roger. Yung batang kasama dati ni Aling Nena dito sa palengke," sabi niya. May ngiti sa labi. Umaasang maaalala siya. Nagtaka ang mga tendero at tendero. Tila hindi siya agad makilala. "Roger, ikaw ba talaga yan?" tanong ng isa. Bahagyang nag-aalangan. "Opo, ako nga po," sagot ni Roger. Masayang bumabalik sa mga alaala ng kanilang samahan noon. Nagulat ang mga tendero at tendera. Ngunit nang makilala na nila siya, sabay-sabay silang napangiti. "Ikaw nga! Hindi ka na namin nakilala. Ang laki mo na at ang ganda ng itsura mo ngayon," masayang sabi ng isa. Napangiti si Roger sa kanilang reaksyon. Masaya siya na naaalala pa siya ng mga ito. Ngunit nang tanungin niya kung kumusta na si Aling Nena, biglang nag-iba ang mga mukha nila. Ang mga ngiti ng mga tao'y napalitan ng kalungkutan. "Bakit po? Anong nangyari kay Aling Nena?" tanong ni Roger. Ramdam ang kabigatan sa kanilang mga mukha. Nagkatinginan ng mga tendero. Tila ba nag-aalangan kung paano sisimula ng kanilang sasabihin. Sa wakas, isa sa kanila ang nagsalita. "Roger, pagkatapos mong umalis noon, may nangyari." Napalunok si Roger. Alam niyang hindi magiging maganda ang kanyang maririnig. "Nung wala ka na, ilang linggo lang ang lumipas. Bumalik yung nanay mo rito sa palengke. Hinahanap niya kay Aling Nena. Hinahanap ka niya kay Aling Nena. Pero wala na siyang alam kung nasaan ka. Dahil ang akala namin lahat, bumalik ka lang sa kanya." Kwento ng isa. Hindi nakapagsalita si Roger. Hindi nila alam na dinala siya sa DSWD. Naisip niya kung paano nag-alala si Aling Nena sa kanyang pagkawala. Si Aling Nena sobrang nag-alala. Naghahanap siya ng sagot pero wala siyang malaman kung saan ka pumunta. Dagdag ng tendero. Inubos niya ang ipon niya para maghanap sa'yo. Hindi na siya masyadong kumakain at hindi na rin siya nagtitinda. Ramdam ni Roger ang bigat ng kanyang mga mata. Nalulunod sa alon ng kalungkutan. Pinilit niyang pigilan ang pagtulo ng mga luha. Pero nasaan po siya ngayon? Boy pa po ba si Aling Nena?" Halos bulong na tanong ni Roger, umaasang may pag-asa pa. Napailing ang isa sa mga matanda. Pilit itinatago ang lungkot sa kanyang tinig. "Roger, nasagasaan si Aling Nena habang naghahanap siya sa iyo. Hindi siya nakaligtas. Matagal na siyang patay." Para bang bumagsak ang mundo ni Roger. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang narinig. Si Aling Nena, ang taong tumuring sa kanya bilang anak, ang nagpalaki at nagpakita sa kanya ng tunay na pagmamahal ay wala na. At ang pinakamasakit, nawala ito habang naghahanap sa kanya. Nanlambot ang tuhod ni Roger at hindi niya napigilan ang mga luhang bumuhos sa kanyang mga mata. "Kung alam ko lang," bulong niya. Habol ang hininga. "Kung bumalik lang ako ng mas maaga." Tahimik ang paligid. Ang mga tindero at tindera tila ba'y walang masabi. Alam nilang walang salita na makakapawi ng sakit na nararamdaman ni Roger. Tumalikod si Roger at muli niyang tinanaw ang pwesto ni Aling Nena. Tila hinahanap ang presensya ng babaeng nagbigay sa kanya ng lahat.
Ibinigay kay Roger ng isa sa mga tendera ang address ng libingan ni Aling Nena. Habang hawak niya ang maliit na papel na may nakasulat na direksyon, hindi mapigilan ni Roger na makaramdam ng bigat sa dibdib. Parang muling bumabalik ang lahat ng alaala. Ang mga oras na magkasama sila ni Aling Nena sa palengke, ang mga simpleng pag-aaral at mga kwentuhan nila tuwing gabi. Nang makarating siya sa sementeryo, naramdaman niya agad ang katahimikan ng lugar. Sa bawat takbang, pakiramdam niya ay mas lumalapit siya sa isang bahagi ng buhay niya na matagal na niyang hindi napupuntahan. Mula sa malayo, nakita niya ang puntod ni Aling Nena. Katabi ng puntod ng isang nagngangalang Crisostomo Mendoza na siya namang asawa nito. Siya pala ang asawa ni Aling Nena. Bulong ni Roger sa sarili habang dahang-dahang lumapit. Nagsimulang bumuwas ang mga ala-ala habang nakatayo siya sa harapan ng puntod nang nag-iisang taong nagturo sa kanya ng tunay na pagmamahal. Aling Nena, mahina niyang tawag, parang inaasahang sasagot ang puntod. Hinaplos niya ang malamig na bato. Dama ang lungkot at pangungulila. Pasensya na po, hindi ako bumalik agad. Napakaraming nangyari pero hindi ko kayo kinalimutan kahit isang saglit. Pinilit ni Roger na pigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ngunit hindi niya napigilan ang emosyon na matagal niya nang iniinda. Kung alam ko lang po na ganito ang mangyayari, na mawawala kayo, bumalik sana ako agad. Pabulong niyang sabi habang pinipigilan ng hikbi. Pasensya na po talaga, Aling Nena. Habang natayo roon, ibinuhos ni Roger ang kanyang kwento. Ang kanyang tagumpay sa Amerika, ang pagkakaroon niya ng magandang trabaho bilang isang scientist at kung paano siya palaging naiisip si Aling Nena sa lahat ng narating niya. Lahat ng ito utang ko po sa inyo. Patuloy niya. Masusing inaplos ang puntod na para bang kausap niya si Aling Nena ng harapan. Kaya po ako nandito para magpasalamat, para sabihin na hindi ko sinayang ang buhay na ibinigay ninyo sa akin. Tahimik ang paligid at tanging mga iba nang naririnig sa malayo. Inalala ni Roger kung paano siya kinupkop at tinalagaan ni Aling Nena kahit hindi siya kadugo. Hindi niya makalimutan kung paano siya tinuruan nitong magbasa, magbilang at higit sa lahat kung paano magmahal. Hindi nawala sa isip ni Roger ang mga pangakong ginawa niya sa sarili kasama si Aling Nena na kapag siya'y lumaki, magiging maayos ang buhay niya at gagamitin niya ang pagkakataon na ito para makatulong sa iba. Aling Nena, sabi ni Roger habang nakayuko sa puntod. Ipinapangako ko po, gagamitin ko ang buhay na ito para makatulong, gaya ng ginawa niyo sa akin. Tutulungan ko ang mga batang nasa lansangan, ang mga katulad ko noon na walang kinabukasan. Nang matapos ang kanyang pakikipag-usap sa puntod ni Aling Nena, bumalik si Roger sa kanyang buhay na puno ng bagong determinasyon. Agad niyang sinumula ng mga proyektong makakatulong sa mga batang lansangan. Ginamit niya ang kanyang ipon para mag-donate sa mga organisasyong tumutulong sa mga batang walang tahanan. Hindi lamang siya nagbigay ng pera. Nagpasimula rin siya ng mga programa upang masigurong may matututunan ng mga batang lansangan, mga libreng workshops, pagtuturo ng basic skills at pagsuporta sa edukasyon ng mga ito. Naging personal na misyon ni Roger ang tumulong. Sa bawat batang natutulungan niya, naaalala niya ang sarili noong panahon na walang-wala siya. Sa bawat ngiti ng mga batang nakakatanggap ng tulong mula sa kanyang mga proyekto, nararamdaman ni Roger na nababayaran niya kahit papaano ang utang na loob niya kay Aling Nena. Para po sa ito, Mama. Mama Nena, bulong ni Roger sa sarili tuwing natatapos ang isang proyekto. Nang bumalik siya sa Amerika upang pagpatuloy ang kanyang trabaho bilang food technologist, dala niya ang bagong layunin, ang tumulong, hindi lamang para sa sarili niyang tagumpay, kundi para sa mga tulad niyang minsang walang-wala, ngunit binigyan ng pagkakataong magtagumpay. Ang buhay na iniligtas ni Aling Nena noon, ngayon ay ginagamit ni Roger para magbigay buhay sa iba. Bilang bahagi ng pangakong binitawan ni Roger kay Aling Nena, hindi lamang siya tumutok sa pagtulong sa mga batang lansangan, kundi bumalik din siya sa palengke upang mag-abot ng tulong sa mga kakilala niyang tindero at tindera na tumulong sa kanila noon. Ang mga taong nag-abot ng simpleng kabutihan tulad ng pagpapahiram ng mga libro ay hindi niya kinalimutan. Isang umaga dumating si Roger sa palengke. May dalang ilang kahon ng mga gamit. May mga libro,
pagkain at iba pang mga kagamitan na maaari nilang gamitin sa araw-araw nilang trabaho at pamumuhay. Nakita siya ng mga matandang tendero na noon ay nagulat sa kanyang pagbabalik. "O Roger, bumalik ka," sabi ng isa sa mga tendera na malapit noon kay Aling Nena. Hindi nila inaasahang makikita muli ang batang kanilang kinupkop at tinulungan noong mga araw ng paghihirap nito. "Opo, bumalik ako para magpasalamat," sabi ni Roger, bit-bit ang mga kahon. "Hindi ko po kinalimutan kung paano kayo tumulong sa amin ni Aling Nena noon. Yung mga librong hiniram ko sa inyo, malaking tulong po yun sa akin sa paglaki ko." Nakangiti ang mga matatanda. Halatang masaya sila sa tagumpay na nakamit ni Roger. "Naku Roger, wala yun. Natutuwa kaming nakabalik ka na at nakikita naming maayos na ang buhay mo," sagot ng isa sa kanila. Ipinamahagi ni Roger ang mga dala niya. "Ito po para sa inyo. Konting tulong lang po para makabawi ako sa kabutihang ipinapakita niyo noon." Nagulat ang mga tendera at tendero sa mga donasyong ibinigay ni Roger. Hindi nila inaasahang babalik ito na may dalang ganitong klaseng biyaya. Sa bawat hawak nilang libro o gamit, nararamdaman nilang pasasalamat at pagmamalaki ni Roger. "Alam niyo po, kahit hindi ako nakapag-aral agad noon, dahil po sa mga tinulong niyo, natutunan ko po ang mga bagay na nagdala sa akin kung nasaan ako ngayon. Utang ko po sa inyo at kay Aling Nena ang lahat ng ito," dagdag pa ni Roger habang nakangiti. Sabay-sabay na nagpasalamat ang mga tendero at tendera. Hindi lamang dahil sa mga material na bagay na ibinibigay ni Roger, kundi sa pagkilala at pag-alala sa simpleng kabutihan na kanilang ipinakita noon. Sa puso ni Roger, alam niyang ang bawat tulong na binibigay niya sa palengke ay bahagi ng pagkilala niya sa mga taong naging instrumento sa kanyang tagumpay at sa pagsunod sa yapak ng kabutihan ni Aling Nena. Habang patuloy na umiikot ang buhay ni Roger sa kanyang trabaho bilang food technologist, hindi siya kailanman nakalimot sa kanyang pangako kay Aling Nena, ang tulungan ng mga taong kagaya niya noong bata pa siya. Sa bawat pagkakataong makakabalik siya sa Pilipinas mula sa Amerika, palaging nasa isip niya ang mga batang lansangan, ang mga taong nasa gilid ng lipunan, at kung paano niya magagamit ang kanyang kaalaman para makatulong. Minsan habang nasa Pilipinas para sa isang bakasyon, nagbigay si Roger ng seminar tungkol sa tamang pagpili ng pagkain para sa nutrisyon. Binahagi niya ang kahalagahan ng kalusugan at kung paano makakaapekto ang maling pagkain sa katawan, lalo na sa mga kabataan. "Alam niyo, napakahalaga ng gustong pagkain para sa kalusugan ng ating katawan," sabi ni Roger sa harap ng mga nakikinig. "Bilang isang bata, naranasan ko ang gutom at pagkain ng mga panis na pagkain, pero ngayon, alam ko na ang tamang nutrisyon ay susi sa pagkakaroon ng masiglang buhay." Pagkatapos ng seminar, lumapit sa kanya ang isang batang babae. Nakatitig sa kanya nang may pag-asa sa mga mata nito. "Kuya, paano po ba magtanim ng gulay na pwedeng kainin araw-araw?" tanong nito. Halatang nais matutunan ng mga itinuro ni Roger. Ngumiti si Roger at yumuko upang magtapat sa bata. "Alam mo, simula sa maliit na bagay, pwede kang magtanim ng kahit anong gulay kahit sa pasulang. Sisimulan natin yan ngayon, ha?" sabi niya, sabay abot ng ilang buto ng gulay na lagi niyang dala. Nakita niya sa mga mata ng bata ang pag-asa at alam niyang ang maliit na pagbabagong iyon ay malaking epekto sa kinabukasan ng batang ito. Kapag naglalakad-lakad siya sa mga lansangan at may nakikita siyang mga batang pulubi, hindi niya maiwasang maalala ang sarili niya noong mga panahong naglalakad siya sa gilid ng kalsada, gutom at nawawala sa direksyon. Lumapit siya sa isang grupo ng mga batang naglalaro sa gilid ng kalsada. "O mga bata, gusto niyo ba ng pagkain?" tanong niya habang inilalabas ang mga pagkain mula sa kanyang dala. Mabilis na lumapit ang mga bata at walang pag-aalinlangan na kinuha ang mga pagkain. "Salamat po kuya," sabi ng isa, habang ang iba naman ay tahimik na ngumiti, halatang nagugutom. Napangiti si Roger at sa puso niya, alam niyang kahit gaano kalimitado ang kanyang kakayahan, patuloy siyang tutulong sa abot ng kanyang makakaya. Nang bumalik si Roger sa Amerika, dala pa rin niya ang kanyang misyon. Naging balanse ang kanyang buhay, trabaho at pagtulong sa mga tao. Sa bawat seminar na ibinibigay niya, sa bawat batang natutulungan, ramdam niya ang kabutihan at pagmamahal na iniwan sa kanya ni Aling Nena. Naging masigla ang kanyang buhay, hindi lamang dahil sa kanyang propesyon kundi dahil sa kanyang puso para sa mga nangangailangan. "Roger,
Sabi ng isa sa kanyang kasamahan sa trabaho isang araw, "Ang dami mong natutulungan. Paano mo nagagawang balansehin ang lahat ng to?" Ngumiti si Roger at sumagot, "Kapag ang isang tao ay nabigyan ng pagkakataong mabago ang buhay, dapat lang na ibalik niyo yun sa iba. Hindi ko makakalimutan ng mga taong tumulong sa akin. Ginawa ko lang ang makakaya ko para makabawi." Sa bawat hakbang na ginagawa ni Roger, alam niyang ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa kanya. Ginamit niya ang kanyang kaalaman at mga oportunidad upang bumuo ng mas magandang kinabukasan para sa iba. Siya ay hindi lamang isang scientist, kundi isang tagapagligtas, tulad ng ginawa ni Aling Nena sa kanya. Sa wakas, ang kwento ni Roger ay hindi lamang tungkol sa pag-angat mula sa kahirapan. Ito ay kwento ng pagkilala sa mga nagmahal at tumulong sa kanya noong wala siyang kaya. At ang pinaka magandang aral mula rito, kapag binigyan ka ng pagkakataon, huwag kalimutang ibalik ito sa iba. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa dami ng taong natutulungan mo.